Again, good afternoon. Yung lesson natin is about standard form of quadratic function na kung saan mag-identify tayo kung ano ba yung kung equation, ang equation ba ay ang opening niya ay nasa taas or nasa baba and yung vertex. So first, ang standard form of quadratic function na y equals ax squared plus bx plus c is ngayon ay magiging y equals a x minus h squared plus k. Ito ang gagamitin nating standard equation. And the coordinates of the vertex of the parabola is easily identified as h and k. So dito, tumitingin lang tayo dun sa h and k. Tandaan, yung h natin ay negative dito sa standard form. That's why kapag halimbawa, ang given na number dito is 3. So, magiging, kung negative yan, tapos positive si 3, so magiging negative 3 na siya. Parang kinukuha mo yung reciprocal o yung kabaliktaran na sign nung given na number dito. Halimbawa naman, negative 1, so magiging positive 1 siya. Pero ang k, hindi yan napapalitan since positive yan. Halimbawa, ang given ay 8, so 8 siya. Kapag naman negative, so negative. Basta ang napapalitan lang ay ang age. So, meron tayo dito na kapag ang A sa page 79, when A is greater than 0, saan ang opening ng ating parabola? Saan ang opening ng ating parabola? Kapag ang A ay greater than 0, ito yung A, oh, ito. Upward. Upward, very good. And kapag naman, tandaan lang, kapag greater than, so upward. And kapag naman ang A natin, ito yan natin, tumitingin kayo dun sa standard form natin, is less than 0, so yan ay downward. And using parabola, ayun yung mga ano natin, figure na kapag upward, pag ganyan. Kapag downward, parang smile lang. So, ganyan. Meron tayo ditong example kung paano natin ita-transform yung sa quadratic function into standard form. So, we have here x squared plus 2x plus 3. Gagamitin na naman natin yung mga previous discussions dito. Like, etong factoring. So, para bago, kapag na transform na natin to into standard form, so ma-identify natin yung vertex. Tandaan, yung vertex lang ang pinakamahalaga para malaman natin kung saan ba naka-open yung ating parabola, kung upward or downward ba. Kapag sinabing vertex, di ba yan ay, kagaya nung sinabi ko kanina, h and k. Ayan. So, by the use of factoring, meron tayong y equals, di ba ito yung pina-factor natin? Yung a and b para makomplete natin yung square. Kasi hindi complete yung ating square dito. So, x squared plus 2x. So, para makomplete natin yung square, di ba hinahanap natin or kinukuha natin yung kalahati ng coefficient ng x. Natatandaan pa ba yung completing the square? Yung half of the coefficient of x and then squared natin siya. So, magiging yung 2, yung half niya, and then exponent na 2. Or, simply yung square ng half of the coefficient of x. And then, plus, ito yon yung constant, which is 3. Kung ano yung ginawa mo dito, syempre, wala siyang equal sign. So, halimbawa, para maging equal yan, kung nag-add ka ng 3, anong gagawin mo para walang nagbago? Magsusubtract ka ng 3, di ba? Para 3 minus 3 is 0. So, parang wala mang nagbago dyan sa equation mo. Tama? So, kung 3 ito, ang half, nag-add ka, so magma-minus ka ng ganun din, half of the coefficient of x and then yung exponent na 2. And then y equals, isolve natin ito, yung
square ng half of the coefficient of x. So, meron tayong x squared plus 2x. Anong quotient nito? 2 divided by 2, ilan? 2 divided by 2? 1 po. 1. And 1 squared is 1. Kaya naging 1 1. yung nasa book. So, naka-shortcut kasi yung sa book. Kaya dinetailed ko muna. And then, Teacher. perfect square na yan siya. Yes, Riniela. Hindi pa daw po nakakauwi si Jaisal, kaya po di po siya naka-attend. Sige na. So, nakuha na natin ito. Yung sa 2 divided by 2 squared, which is equal to 1. Yung sa kabila, ganun din. So, 1. And, since ang x squared plus 2x plus 1 is perfect square na siya. So, by factoring, ang ano niyan, yung x, di ba pinaghihiwalay yan. Tapos, kuhanin mo lang yung sign netong b, which is positive siya, and then, etong c. So, 1. Kapag sinolve mo to using FOIL method, makukuha mo itong x squared plus 2x plus 1. So, itry nyo siyang isolve para makita nyo kung tama ba yung sinasabi ko. So, x plus 1. Di ba kapag naka-square yan, ibig sabihin dalawa sila. Pinaghiwalay ko lang para ma-solve natin siya sa FOIL method. So, x times x, x squared. Tapos, yung sa outer, x times 1 is 1x or simply x na lang. And then yung inner, 1 times x, x din ulit. And then yung sa last term, which is 1 times 1, 1. So, yung like term natin ay x and x. So, ibig sabihin, x plus x is 2x. Nakuha natin yung x squared plus 2x plus 1. Ito yon, yung sinasabi ko sa inyo na pinactor natin. Naintindihan? Yung pagka-factor? Next. Opo. Ayan. So, ngayon, yung 3 minus 1 naman. So, 3 minus 1 is, wait, palitan ko lang yung ano. 3 minus 1 is 2 or positive 2. Ngayon, since ang ating standard form ay ito, y equals a and then x minus h squared plus k. So, dapat minus itong ating h. So, using standard form, i-arrange lang natin siya, magiging x. Imbis na plus, di ba dapat ang h mo ay negative? Sinasabi ko sa inyo, kinukuha natin yung reciprocal. So, sa formula, x minus yan. Automatic yan. Tapos, yung positive 1, para maging positive itong x minus, so, multiply natin siya sa negative 1. Kinuha lang natin yung reciprocal ng positive 1, which is negative 1. And then, yung exponent na 2 plus 2. So, ayos na siya based dito sa standard form. So, equal lang itong dalawa. Nakakalito ba? Basta, yung ating standard form kasi ay x minus h. So, x minus ang kailangan natin. Tapos, ang h natin ay positive 1. Kinuha lang natin yung reciprocal niya, which is negative 1. So, kapag minultiply natin itong negative and negative, so makukuha natin ay positive. Kaya equal lang yung dalawa. Bakit natin ginanito? Kasi nga kailangan nating makuha yung ating vertex, which is h and k, para hindi tayo mahirapan mag-identify. So, ang h natin yan ay reciprocal ng positive 1. Ito na siya. So, negative 1. At ang k natin, 1. at ang k natin ay itong constant na number na nasa labas, which is 2. That's why ang vertex natin ay negative 1 and 2. Tapos, meron na tayong vertex. Anong sinabi ko kanina para malaman natin kung upward or downward? Ito yon. Tama, yung dalawa. Kapag a is greater than 0 or mga positive yan, upward. Kapag a is less than 0, ano ba yung mga less than 0? Di ba mga negative yon? So, downward. So, tignan nyo dito sa ating nakuhang standard form. Ang a natin ay yung nasa bago, yung parenthesis. So, may number ba bago yung parenthesis? Wala. Automatic 1 yan. Wala. Automatic 1. Tama? So, ibig sabihin, ano ba yung 1? Less than or greater than 0? Greater than. Greater than 0. po. That's why, ang ating opening of the parabola dito sa equation na to ay? Upward po. Upward po. Oo. Upward po. Oo, very good.
So, dito naman sa example number 2, i-clear ko lang lahat ito. Sa number 2, ang given naman natin na equation ay y equals 2x squared. Yung iba dyan ha, kahit di kayo sumasagot, make sure na naintindihan nyo. Minus 8x plus 5. So, kagaya ng ginawa natin kanina, i-complete muna natin yung square nito. So, pero may kasama si x squared. Di ba ang ginagawa natin, nilalabas natin siya? So, kapag nilabas natin yan, ibig sabihin i-divide natin. So, 2x squared divide mo sa 2, x squared na lang siya. And negative 8x divide mo sa 2, negative 4x na lang. Nakuha nyo ba kung paano ko ginawa yon? Nakuha nyo? Opo. Nilabas ko lang yung sa 2. And then plus 5. Ang i-complete niyan natin, itong nasa loob ng parenthesis, which is x squared minus 4x. So, we have y equals 2x squared minus 4x. Anong kinukuha ulit natin? Ina-add natin siya sa square ng half of the coefficient of x. At ang half ng negative 4, di ba yan ang coefficient ng x? Tapos half niya, which is i-divide lang sa 2, and then yung exponent na 2. And then, ganun din sa kabila. So, meron tayong 5 dito. And since nag-add tayo dyan, so mag-subtract tayo sa kabila ng half ng coefficient ng 4ix and then yung exponent na 2. So, kung anong ginawa mo sa kabila, ganun din ang gagawin mo sa kabila. And y equals, meron pala tayong 2 dito. So, parang dinistribute natin yung mga yan, ganyan. Kaya, magkakaroon din to ng times 2. Kung ano yung ginawa sa kabila. So, dito nyan, ang factor ng x squared minus 4x plus, ano munang sagot dito? Negative 4 squared or negative 4 divided by 2 is? Ilan? 2 po. Oo. Or Negative negative. 2 po. Oo. And negative 2 squared is? Ilan? 1 po. Negative 2 squared. Negative Ay, 2 squared. 4 po. 4. 4 po. Positive 4. Oo. And then, tignan nyo. 2 times 4. Kasi may 2 pa tayo sa labas. 2 times 4, ilan? 8 po. 8. Kaya 8 tayo po. ayan sa book, kaya tayo nag-subtract ng 8. Kasi nag-add tayo ng 8 sa kabila kasi positive, positive. Kaya magmaminus tayo sa kabila. Kaya 8 minus 8 is 0. Parang wala man nagbago dun sa equation natin. Ngayon, i-factor na natin itong nasa loob ng parenthesis. So, kunin natin yung x, parang ginawa natin kanina, at ang sign netong b, which is negative. Tapos, ito, ang tawag dito, yung negative 4 divided by 2 is 2. So, kapag sinolve natin to using FOIL method, x times x, which is yung first term, x squared. Tapos, negative 2 times x is negative 2x. Times mo sa 2, so magiging negative 4x. And negative 2 times negative 2 is positive 4. So, tama yung pagka-factor. And then, 5 minus 8, ilan? 5 minus 8, mas mataas yung sign ng negative 8. Kaya yan ay negative 3. 3. So, meron na tayong 2, times x minus h squared, negative 3. Naka-arrange na ba to sa ating, naka-negative na ba siya dun sa ating standard form kanina, di ba, x minus h. So, naka-minus na siya. Ngayon, para lang malaman natin yung ating vertex, h and k, tama? Ang h natin dito ay positive 2. So, 2. And then, ang k natin Hindi mo siya ay, negative, teacher. hindi siya. Naka-negative na siya eh. X minus, ayan, minus, hindi to kasama. Sa ano to? Sa standard form mismo yung negative. Next, ang ating k ay, yun ang negative, negative 3. Pero para malaman natin kung saan naka-open yung ating parabola, yung number bago yung parenthesis. Ano ba yung number bago parenthesis? Ito yun, di ba? So, positive 2. Kapag positive, opening niya ay Upward po. upward. Oo. So, yun na yung sagot. Next, dito naman, sa accuracy, sagutan natin sila by chorus.
yung sa equation. Tignan nyo yung sa equation number, or yung first equation, meron tayong y equals x plus 3. Ito, naka-standard form na sila. Squared plus 1. So, ang tinitingnan natin is yung a. Walang number ulit na nandito. Tama? Positive 1 po niyan. So, yan ay walang number dito. So, 1 yan. Anong sagot? Upward. Upward. So, lagay ko na lang ganyan. And, ang vertex natin, positive 3 siya. So, papalitan mo lang ng Negative 3. negative 3. Tapos yung k mo, copy mo lang, which is 1. Yan na yung sagot dun sa vertex. O, kaya nyo sagutan tong pangalawa. Negative x minus 3 squared minus 2. O, ano yung nakalagay dito? 1 po. Negative 1 One. po. Negative 1. So, One. upward, downward. Downward. Downward po. And, ang age mo ay negative 3 siya dito. Magiging Negative 3. Positive. Negative 3 yan, po. positive 3. And then, yung k mo ay Negative 2. Negative negative 2. O, 2. sige nga, sinong gusto sumagot dito sa ano? Sino yung mga nandyan, maliban doon sa mga nag-answer ng chorus? Sab. Isabel. O, sagutan dito. Y equals negative 2 x plus 2 squared plus 1. O, saan naka-open yan? Anong tinitignan? Ito, yung number bago yung parenthesis. O, ano? Saan siya naka-open? Upward, downward? Downward po. Downward. Kasi negative 2, less than 0. And ano yung h and k mo or yung vertex mo? Positive 2. Positive 2 siya dito. So, anong ginagawa natin para malaman yung h? Di ba sa formula, a times x minus h squared plus k. So, minus siya doon. Kaya kinukuha natin yung reciprocal. So, kung positive 2 siya dyan, anong magiging h mo? Negative 2 and yung k mo ay 1. 1. O, Paul. Paul Aris, Ano po? ang given ay 5 x minus 3 squared plus 3. O, opening of the parabola. Paul Aris, Yes. opening of the parabola. Upward, Upward, downward. Ha? Downward po. Downward? Bakit siya naging downward? Ay, teacher. Wait. Ha? Nahihirapan ba kayo mag-identify? Teacher, upward po. Upward. Kasi positive 5 ito. Positive So, po. greater than 0. O, ano yung h and k mo? O yung vertex mo? Nahihirapan din ba mag-identify ng h and k? Polaris? Medyo po. O, ano Teacher, yung h 3 po mo? ba? O, positive 3 and ang k mo ay 3. 3 din. O, Gian. Y equals, medyo challenging yung kay Gian. X squared plus 1. O, Gian. Upward, downward? Upward din. Upward, kasi wala naman negative dyan. O, ano yung h mo? Meron ka bang h dyan? Yung kasama ni x? Dito sa parenthesis? Meron? Meron ba? Meron po. Meron. Saan? X, tapos Ay, wala din. squared. Wala ba? Wala ba? O, may number ba? Wala. O, so, 0 yan. At ang k mo ay? Ano yung k mo? 1 po. 1 1. po. O. Next, Angel Len. Y equals 3 x minus 1 squared. Opening of the parabola, Angel Len. Ha? Upward po. Upward. At
At ang iyong H and K, 1 po. 1, tsaka anong K mo? Ano yung K mo? Yung nandito, meron ba? Wala po. O, wala. So, 0. Plus, y equals x squared. Sino pa? Ivan. Ivan? Opening of the parabola. Saan po yan? Ha? Y equals x squared. Yung last. Sir, Ha? Chappy? ano po? Upward po. Upward kasi positive yan. So, ang yung H and K, may H ka ba nakikita dyan? Na po. Ha? Na po. Ano daw? Sir, Wala daw po. Wala. So, 0. Okay. Meron ba? na po. Wala din. So, 0 and 0. Ganun lang kadali mag-identify ng H and K. Tsaka yung sa opening of the parabola, which is ang hinahanap ay yung sa A. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng isang yung gagawin dito sa basic application number 1. Kayo ang gumawa. Pero yung number 2 and 3, sige, gawin natin kung hanggat kaya. Yung y equals, para lang may guide kayo. X squared, practice lang yan kahit huwag nyo na i-send sa akin. 6, marami lang kayong mga incomplete kapag nagpapaano ako. Ayan, so ito yung sa number 2. Diba ito unang kinocomplete natin, which is x squared plus 6x. So, y equals x squared plus 6x, and then kuhanin lang natin yung half. Ay, ba't nilagyan ko na siya kaagad? Yung half ng 6. Tapos, lagyan lang natin siya ng exponent na 2. Plus 12. Kung nag-add ka dyan, so mag-subtract ka naman dito sa kabila ng 6 divided by 2 squared. So, y equals x squared plus, intindihin nyo na lang yung sulat, 6x. So, 6 divided by 2 is 3. 3 squared is 9. Next, 12 minus 9. Nakakasunod ba? So, yung factor ng x squared plus 6x plus 9 is yung x hiwalay. Kuhanin yung sign ng b, which is positive. At itong square nito, which 9 or square root niya, square root of 9 is 3. And then yung exponent na 2. Kapag sinolve mo yan sa FOIL method, makukuha mo itong x squared plus 6x plus 9. And then 12 minus 9 is 3. O, tapos gawin lang natin standard form, magiging x minus negative 3 squared plus 3. Ang kailangan dito, sabi niya lang naman, transform the following to standard form. So, na-transform na natin siya. Determine the coordinates of the vertex. So, ang h natin, ito yon, negative 3. At ang k natin ay positive 3. So, ganun lang siya kadali. Tapos, Teacher, yung hindi po sa- magiging positive yon. alin? Di ba positive siya, nak? X plus 3 siya. So, ginawan ko na siya sa standard form ng x minus kasi yun eh. Tapos, ang reciprocal ng positive 3 ay negative 3. Kaya ang h mo ay negative 3. Kung gusto, para hindi ka malito, positive 3. So, dapat negative 3 nandito mo. Nakuha mo? Opo. Last one. Y equals negative 2x squared plus 4x minus 1. Ay, minus 1. And, ito ulit, ilalabas lang natin si negative 2. So, negative 2x squared divided by negative 2x squared na lang. And positive 4x divided by negative 2, so negative 2x na lang. And yung negative 1. So, completing the square, ulit-ulit lang yung process. X squared minus 2x. Add natin siya sa kalahati ng negative 2. Tapos yung exponent ng
2 or exponent na 2 minus 1. So, kung solve muna natin siya bago tayo maglagay sa kabila. Kasi may negative 2 tayo dito. So, x squared minus 2x. Negative 2 divided by 2 is negative 1. Negative 1 squared is positive 1. So, kung ano yung ginawa sa kabila, ganun din sa kabila. So, since negative 1 ito, and negative 2 times positive 1 is negative 2. So, ibig sabihin, dito sa una, nag-minus ka ng 2 kasi negative naman yan. Negative 2 times 1. So, sa kabila, kung nag-minus ka dyan, mag-add ka sa kabila. So, magiging positive 2 para mag-equal siya sa 0. Ay, ba't naging ganun? And ano na natin siya, i-factor natin yung x, and then yung sign ng b, which is negative. And ito ay 1. Kapag sinolve yan sa FOIL method, makukuha mo to. Yan. Then, negative 1 plus 2 is positive 1. Tapos, since naka-arrange naman na siya, kasi x minus na siya, ganun din yung sa ating form, standard form. So, ang h and k natin, di ba x minus h? So, wag mong isama yung negative doon. So, ang h mo niyan ay magiging 1 and ang Positive k mo ay, po. ang k mo ay 1. So, nagets na? Opo. Opo. O, kayo na ang gumawa dun sa number 1. Practice lang naman yan. And next meeting dun na lang natin, mag-a-assign ako ng isa kung sino yung mag-explain. Any Sige question po. about this? Wala na bang question? Wala na?